Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 41 hanggang 42 nagpapatuloy. Nilagyan ng harang ng ating bida ang buong ikalimang depensa ng bansa. Humanga sa kanya ang mga bayaning Filipino dahil napigilan nito ang ingay. Ang mga trabahador naman ng trial grounds ay nagtataka saan nanggaling ang malakas na ingay kanina. Samantala si Nanding kasalukuyan nakikipaglaban kay Sonic Bat King. Nagpa-teleport siya kay Chu Chan para makalapit kay Sonic Bat King. At inatake niya ito kaso medyo mabilis si Sonic Bat King kaya nailagan siya nito. Sabay gumamit ng ipinagbabawal na teknik ng wood element. Para gawing apakan at naglabas ito ng ipinagbabawal na teknik ng lightning slash. Pati yung lightning ay naiwasan ni Sonic Bat King masyado daw itong mabilis. Si Sonic Bat King naman ang gumamit ng kapangyarihan. Pinadilim niya ang buong paligid ni Nanding. Pero hindi ito nagtagal dahil agad gumamit ng ipinagbabawal na teknik ng lighter ang ating bida kaya nawasak ang kadiliman. Kinuha itong pagkakataon ni Sonic Bat King para makalapit sa ating bida. At binugahan niya ito ng Sonic Soundwave agad naman gumamit ng ipinagbabawal na teknik ng Sound Element Nullification si Nanding para hindi siya masaktan. Patuloy pagtama sa kanya ng Soundwave kaya pinalakas niya ang ipinagbabawal na teknik gamit ang Times Overdrive. Sa isip ng ating bida hindi niya pwedeng patagalin ang laban dahil malaki ang magagastos niyang bato at sinabi ni Chu Chan na masyado daw malawak ang naabot ng ingay nito. Malapit na rin bumigay ang harang na ginawa ng ating bida dahil sa sunod-sunod na atake ni Sonic Bat King. Pinalakas ulit ito ni Nanding para hindi masaktan ang mga netizen sa baba. At inutusan niya si Chu Chan na gumawa ng paraan para mai-teleport sila ni Sonic Bat King sa malayo. Saktong si Chu Chan naman ang gustong upakan ni Sonic Bat King. Sinigawan niya ito at napa-array kopo na lang si Chu Chan dahil sa ingay. Gamit ang ipinagbabawal na teknik ng wood element sinalo ang kawawang si Chu Chan. At ipinasa ni Nanding kay Wang Zai ilayo daw niya ito sa laban para hindi maging pabigat sa kanya. At nagharap ulit si Nanding at Sonic Bat King. Gumamit ng panibagong atake si Nanding ng ipinagbabawal na teknik ng Sound Element Sonic Interference. Nagsalpukan ang dalawang enerhiya nila matira-matibay. Lumakas ang kapangyarihan ng ating bida dahil sa isa pang ipinagbabawal na teknik ng Sound Element Sonic Blast na ka-100,000,000 na overdrive. Natalo si Sonic Bat King sa salpukan sabay dumiretso sa kanya ang ingay. Galit ito dahil nasaktan siya. Kaya nagbuga siya ng isang bilog na mabahong hininga. Sinalubong ito ni Nanding gamit ang dalawang ipinagbabawal na teknik ng Soundwave Focus Target at Sound Element Sonic Wave 100,000,000 overdrive. Hindi umobra ang dalawang teknik ng ating bida may natira pa at tumama sa kanya. Tumilapon siya sa puno kailangan daw niya matalo ito ng isang tirahan lang dahil paubos na ang mga bato nito 1.5 billion na lang ang natitira sa kanya. Iniisip niya na hindi uber kung ipinagbabawal na teknik lang gagamitin niya kailangan may ibang atake rin itong kasama. Nag-ipon siya nga enerhiya sa kanyang espada sabay ginamitan niya ito ng ipinagbabawal na teknik ng Sound Element Conversion. At pinakawalan niya ito tatama kay Sonic Bat King. Sinanggalang ito at sinabing mahina daw ang atake ni Nanding. Naisip ni Nanding na hindi sapat ang sariling boses lang niya kailangan niya ng tulong ng maraming Filipino. Nag-iipon na ng enerhiya si Sonic Bat King para sa matinding pag-atake. Pinuntahan naman ni Nanding si Commander Wang Zai para makipagmeritisan. Kailangan niya daw ng tulong ng lahat ng mga Filipino ang boses nila para mapalakas ang kanyang atake. Napanood nila sa live stream ang panawagan ng ating bida. Sinabi ni Commander Wang Zai ang kapangyarihan ng boses ng nagkakaisang diwan ng mamamayang Filipino. Pagkarinig ng mga taga-trial grounds ay sumigaw sila ng para sa bayan para sa bansa si Nanding lang ang gwapo. Lahat ng mga tao sa ikalimang depensa ay sumisigaw ng para sa bayan para sa bansa si Nanding lang ang gwapo. Pati mga namatay na bayani, at mga bayani sumisigaw ng para sa bayan para sa bansa si Nanding lang ang gwapo. Sumama rin sa pagsigaw ang mga alaga nitong nagbagong hayop. Inipon lahat ni Nanding ang lahat ng enerhiya na galing sa sigaw nila gamit ang ipinagbabawal na teknik ng Sound Element Engravation. At naghanda ng malakas na atake si Sonic Bat King ng Soundwave Targeting Shatter. At pinakawalan na ng ating bida ang atake nitong ipinagbabawal na teknik Sound Element Soundwave Conversion 1,000,000,000 times overdrive. Sabay pinakawalan na rin ni Sonic Bat King ang malakas nitong atake. Magsasalpukan na ang dalawang malakas na enerhiya.
Nang ibabaw ang lakas ng kapangyarihan ng ating bida. At diretsyong ginapos si Sonic Batking. Inutusan ni Nanding na wakasan na ang kasamaan ni Sonic Batking. At nilamon na siya ng enerhiya. At doon na natapos ang buhay ni Sonic Batking. Pagkatapos niyang matalo ito ay babalik na ang ating bida sa lagusan ng kawalan para mapigilan ang iba pang S-rank na balak umatake sa bansa. Kinuha niya si Chu-chan na sugatan sabay tinanong kung kaya siya nitong ay teleport pabalik. Pinilit naman ni Chu-chan na gumawa ng teleport kahit hindi na nito kaya. Pagkatapos ay nawalan na siya ng malay. Nagmadali naman ang ating bida pumasok sa lagusan papunta sa maliit na mundo para may pagamot agad si Chu-chan. Samantala sa labas ng lagusan ng kawalan kasalukuyan nakikipaglaban ang Suicide Squad. Sa mga A-rank na alien 10,000 ibang lahi. Kayang-kaya naman sila ng grupo ni Nanding. Ginawa lang silang palaman sa tinapay. Naubos na nila ang mga kalaban at nagutom sila sa pakikipaglaban. Minamaretes nila ang ating bida kung anong ginagawa nito sa kabilang battlefield. At nagtataka sila sa lagusan bakit kaunti lang ang lumabas dito na A-rank na alien. Kinausap ni Chu Singhe si Suling na imbestigahan ang lagusan gamit ang kakayahan nito na tamang hinala. Agad naman nitong sinunod ni Suling. Maya-maya ay may biglang lumabas mula sa lagusan. Napatanong na lang si Susangi anong klaseng nilalang ito. Samantala dumating na ang ating bida sa maliit na mundo at dumiretso sa operation room para magamot agad si Chu-chan. Pinahiga sa kama sabay tiningnan ni Doktora Nancy. At pinainom ng gamot na pampalakas pampasigla. Bigla naman tumawag si Suling sa kay Nanding may lumabas daw mula sa lagusan na isang S-rank na alien pero kakayanin daw nila ito hindi na kailangan tumulong ni Nanding. Dahil may importante daw itong misyon may agap silang chismis na bumagsak na ang Amerika at ang umatake dito na 1,000,000 na mga bayaning traidor kasama ang S-rank na alien ay pupunta ngayon sa ikalimang depensa ng bansa. Pumayag naman si Nanding na sa ikalimang depensa siya tutulong. Sinabi sa kanila ni Nanding na ubusan na siya ng bato kaya hindi niya magagamit ang ibang talento niya ang Azura na lang pwede niyang magamit kaya para mabilis siyang makakolekta ng bato kailangan niya ang teleportation ni Chu-chan. Pinakita naman ni Chen Liani ang isang bottle ng bawal na gamot kapag ininom daw ito magiging adik ang isang tao at lalakas ito hindi naman sang-ayon sa kanya si Doktora Nancy dahil masama ito sa katawan. Sumang-ayon din ang ating bida hindi raw pwedeng gumamit ng droga ang isang bata. Humingi naman ng tawad sa kanila si Chen Liani akala daw niya ay makakatulong kapag pinagdroga nila ang isang bata. Nagulat si Nanding sa pagbangon ni Chu-chan at sinabi nito na gusto niyang magdroga. At dito nagtatapos ang Kabanata 41 hanggang 42. Maraming salamat po sa panunood nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.